Bakit nga ba ang client hindi bigla nagre-reply after mong sabihin sa kanya kung magkano ang rate mo kapag nag-message siya sa'yo? So sinagot mo naman, bakit biglang hindi siya magre-reply? Wala ka namang ibang sinabi, sinagot mo lang kung ano yung tanong niya. Hi, my name is Crystal Faye from Creative Potion, and we help aspiring social media managers, aspiring video editors para makukuha ng client online sa pamamagitan ng aming online courses at mga one-on-one na coaching sessions. Napapanood mo man dito sa TikTok, kung gusto mo mag-inquire, pumunta ka din sa aking bio sa Creative Potion. Makikita mo yung mga iba't ibang links doon. Kung sa Facebook naman, merong link sa description o kaya sa comments. Kung sa Instagram naman, din sa bio namin. Kung sa YouTube naman, so makikita mo siya sa description o kaya sa comments din. Kung matagal ka nang nanonood sa akin, sa TikTok o kung saan man, alam mo yung strategy ko palagi. Kapag may nag-a-approach sa akin o lagi kong ina-advise, kapag may nag-approach sa'yo, kung magkano yung rate mo, sa email or sa basta sa online jobs page o kaya sa Upwork, wag mo muna sasabihin kung magkano yung rate mo per hour man yan or per project or per video. Hindi ganun ang tamang pagsagot. O paano mo nga ba sasagutin how much is your rate? Paano yung tamang strategy para hindi ka ghost ng client? So yung structure dapat ng iyong message ay sisimulan mo siya sa i-express mo muna kung gaano ka ka-thankful kasi nag-message sila sa'yo. Diba? Interesado sila sa'yo. And then, sasabihin mo, willing kang mag-work at mag-start right away ng trabaho para sa kanila. Pero, gusto mo lang muna na malaman kung magkano yung budget ni client, magkano yung budget niya mismo, para dun sa project na ipoproduce nyo every week. So, kailangan ma-express mo ng husay na ang tinatanong mo sa kanya ay yung weekly budget niya at anong mga klaseng video ang ipoproduce. Kung social media manager ka naman, anong mga content ang ipoproduce. Ilang graphics at saka ilang mga videos. Sinagot ka na ng client at sinabi niya sa'yo, magpapagawa siya ng 10 na reels every week at ang budget niya ay $250 every week. Tapos, okay sa'yo yung trabaho na yon, okay sa'yo yung bayad na yon, edi tatanggapin mo na agad yung work, diba? Walang ano-ano, tatanggapin mo na agad siya. Pwede mong sabihin na excited ka na mag-work agad-agad at pwedeng mo na akong sendan ng mga videos para makita mo kung paano kung mapapaganda yung video mo. Tapos, kung sinabi naman niya sa iyo na $250, yung budget niya para sa 10 reels, tapos naliliitan ka doon, pwede mo namang sabihin na naliliitan ka kung naliliitan ka talaga sa $250 weekly, diba? Nasa sa'yo naman yun. Pero kailangan mo siyang i-justify kung bakit ganon, kung bakit kailangan pang taasan, okay? Pero take note na pwedeng mawala sa iyong client na yan kasi sinabi niya naman kung magkano budget niya, okay? Pero kung yun nga, naliliitan ka, pwede mo justify bakit. Pwede mong sabihin yung mga ginagamit ko kasi na yung mga downloadan ng mga assets, na mga stock videos, stock photos, lahat sila ay bayad, okay? Kaya high quality yung mga ilalagay mo ng mga videos doon, okay? Pwede mong sabihin na ganon. Yun din ng mga ginagamit mo na video editing softwares, pwede mong sabihin na mahal din yung binabayadan mo. And also, pwede mong sabihin na napakatagal mo na nag-edit ng video at halos lahat ng kliyente mo, naging client mo at dumami ang mga social media followers dahil sa engaging na videos o kaya doon sa mga graphics kung social media manager ka na pinoproduce mo. Okay? Kaya talagang tried and tested na lahat ng mga ginagawa mong mga content. Yun yung pwede mong sabihin. At kung may maiisip ka pa na pwede sa totoo lang naman na ayun ang reason kung bakit masyadong mas mataas pa yung standard mo. Kasi for me, $250 weekly is okay na. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo ng standard. Kung sa'yo maliit yun, pwede mong sabihin yung mga sinabi ko. Basta, take note lang ng, yun nga, pwedeng mawala sa iyong client na yan kasi
parang mangyayari, parang humihirit ka pa eh, diba? Eh sinabi niya na nga kung magkano lang yung budget niya. Always remember na kapag nagsisimula pa lang tayo kumuha ng client, ang ibinibuild natin yung portfolio natin. Mas okay lang yung maliit na budget ni client o yung maliit lang yung ibabayad niya sa'yo, pero pang long term yung client. Kapag nakita ng client yung worth, no? Okay na, magiging asset ka sa business niya, dadami yung followers niya dahil sa'yo, ma-appreciate niya kung ano yung kaya mong iambag sa kanyang business, at doon, malaking chance na tataasan niya yung sahod mo pag nakita niya yung worth mo sa kanyang business. Also, I want to say na napaka-importante ng scripting kapag nakikipag-usap sa client. Napakalaking factor ng script kung bakit hindi tayo nire-replyan at kung bakit tayo re-replyan ng client. Kaya naman, ang Creative Potion ay nagdagdag sa online course ng tamang scripting. Okay, meron ito sa Secret Potion to get your first video editing job, para ito sa mga aspiring video editors. At saka doon sa social media management sorcery, okay, meron doon mga scripting. Mga example ng script ay like how to ask for an increase from your own online client, how to turn down additional work from the client even if there's an increase in pay, how to tell the client that it's not within your scope of work, and so on. Napakadami. Kasi napapansin ko sa mga nag-enroll sa Creative Potion, lagi sila nagtatanong ng script, coach, paano po yung sasabihin ko sa client ganito, in a nice way, paano po yung ganito, ganyan. So, parang yun yung pinaka-concern, okay? So, dinagdagan ko siya, okay? Dinagdagan siya ng Creative Potion. So, ang dami kong mga script na nilagay dito. Again, kung gusto nyo mag-enroll sa Creative Potion, pwede nyo i-click yung mga link kung saan nyo napapanood itong video na to. Follow for more videos. See you sa next episode.